Alpha Phi Omega Fraternity tumakbo ng hubot-tupad sa UP Diliman. Tema naman ng kanilang oblation run ang panawagan ng katarungan para sa mga biktima ng Bar Exams Plus paging sa kanilang frat na idinadawit po sa pagsabog. Narito ang report. Grand entrance ang 30 miyembro ng Alpha Phi Omega Fraternity na nakiisa sa taunang oblation run sa UP Diliman. Pagtapat sa Palma Hall, isa-isang bumaba ang mga lalaking hubot-hubad at sinimulan ng kanilang pagtakbo. At gaya ng tagpo taon-taon, daan-daang nagtitili ang estudyante ang sumalubong sa kanila. Ayon sa APO, kung sa mga nakalipas na taon, tumatakbo sila ng walang saplot para sa mga isyu sa lipunan na kanilang ipinaglalaban, ngayon, espesyal daw na issue para sa kanilang frat ang kanilang bitbit. Naharap kasi sa matinding pagsubok ang fraternity nang iugnay ang grupo sa pagsabog sa huling araw ng bar exams nitong Setyembre. Kaya ang tema nila ngayong taon, Justice for APO, Justice for LaSalle Bar Blast Victims, and Justice for All. Kami nagbobomba para sa hustisya, hindi kami nagbobomba para pumatay. Pakiusap din ng APO sa gobyerno, imbestigahan daw muna sanang mabuti ang mga pangyayari bago sila iturong suspect sa pagsabog. Para sa unang balita, Rosetti Rivera reporting. NCRPO Director Police Chief Superintendent Nicanor Bartolome pinangunahan po ang pag-inspeksyon sa ilang simbahan sa Metro Manila. Yan ay para matiyak ang kaligtasan ng publiko na dumadalo po sa simbang gabi. Narito ang report ni Oscar Oida. Ngayong nagsimula na ang simbang gabi, dagsa na naman ang mga tao sa simbahan tuwing madaling araw. Pero habang taimtim raw sa panalangin, panawagan ng PNP, maging mapagmasid pa rin. Pagkat nariyan din daw ang mga mapagsamantala na hindi biyaya ng Diyos ang target, kundi ang biyaya ng inyong mga bulsa. Kanina, pinamunuan ni NCRPO Director Police Chief Superintendent Nicanor Bartolome ang pag-inspeksyon sa ilang simbahan sa Metro Manila. Bahagi raw ito ng kanilang Oplan Simbang Gabi. Bukod sa diwa ng Pasko, gusto raw nilang madama rin ng mga tao ang police visibility. Animoy tradisyon na raw na pag itong papalapit ang Pasko, tumataas ang crime rate sa bansa. Pero ang persepsyong ito, balak raw baguhin ng PNP sa taong ito. Kung dati-rati nagsiset up pa ng tent ang mga pulis sa mga simbahan, ngayon wala na raw ito pagkat hahalo na raw sila mismo sa mga tao. Nagdadagdag din tayo ng puwersa upang sa ganun pati yung mga entrance sa mga iba't ibang simbahan ay mabantayan na rin. Hindi lamang dito sa paligid mismo ng simbahan, kung hindi yung papasok at palabas sa area na ito. Yun ang binabantayan natin. Kabutihan ayon sa PNP, ang dapat na mamayani sa panahon ng Pasko, hindi ang masasamang loob. While the police is here, while the other law enforcement agencies are here to provide a safe place for the community, yung mga tao naman natin should also be aware, no? They should be observant, they should stay focused so that hindi sila maging target of opportunity. Bagay na halata namang ikinatuwa ng publiko. Sana nga lang daw matupad ng mga pulis ang kanilang target. Kung magkakataon, napakaganda raw nitong pamasko sa bayan. Ito unang balita sa Quezon City. Oscar Oida, reporting. Mga acrobat na nagtanghal sa harap ni Pope Benedict XVI at mga madre sa Vatican, nagtanggal ng pang-itaas. Karaniwang seryoso ang performance numbers na itinatanghal sa Vatican. Kaya marami ang nagulat ng biglang mag-topless ang 4 na acrobat pagdating nila ng entablado. Tila hindi naman nadismaya ang Santo Papa at pumalakpak pa. Ang mga madre naman todo cheer at kumuha pa ng litrato. Nasa Vatican po ang grupo ng acrobats para makiisa sa Worldwide Convention of Pastoral Care for Circus and Fair People. Protesta laban sa binawasang benepisyo ng mga empleyado sa Greece na uwi sa gulo. Nagkagirian ng mga pulis at daan-daang demonstrador. Gumamit ang mga realista ng fire extinguisher laban sa mga pulis na humaharang sa kanila patungo sa Parliament Building. Ang mga otoridad gumamit naman ng tear gas para mapigil ang mga nagpoprotesta. Sugatan ng Development Minister ng Greece matapos atakihin ng mga nagrarally. Inilunsad ang protesta laban sa pagtitipid ng pamahalaan para makapagbayad ng mga utang. Dinagdagan po ang buwis at pinataas ang retirement age habang binawasan naman ang sweldo at pensyon.
Bangka na may sakay ng mga refugee patungo sa Christmas Island sa Australia, binasak ng malalakas na alon sa dagat. Hindi bababa sa 27 ang patay sa trahedya. Dahil sa lakas ng alon, tumama sa naglalakihang bato ang bangkang gawa sa kahoy. Tumanggi ang mga otoridad na sabihin kung saang bansa nanggaling ang may 70 sakay ng bangka. Ang Christmas Island ay isang liblib na teritoryo ng Australia na karaniwang pinupuntahan ng mga refugee mula Afghanistan, Iran at Iraq. Sa bawat problema ng bansa, ang laging tanong, meron bang nagkulang? Sino bang nakinabang? Ang mga sagot, ating ilalarawan sa panibagong misyon ng Biyaheng Totoo. Sa huling pasada ng Biyaheng Totoo sa taong ito, tinungo ng GMA News ang lalawigan ng Benguet na hanggang ngayon ay kulang pa rin sa maayos na kalsada. Ang masaklap pa, ang kakarampot na nga lang na pondo na kurakot pa raw. Yan ang Biyaheng Totoo ni Emil Sumangil. Kung ang tubig ay buhay, ganon din ang kalsada para sa mga taga-Cordillera. Ang kalsada nagdadala sa mga bata sa eskwela, ng mga may sakit sa ospital, ng mga tao sa trabaho, ng mga materyales sa mga proyekto, ng mga tulong sa mga nangangailangan, at ng mga produkto sa merkado. Ang santambak na sayote galing sa taniman ng pamilya Page, hindi magiging pera pag di napaabot ng sariwa sa palengke. Pero sa sobrang sama ng kalsada, isang beses lang sa isang linggo kung bumiyahe patungo at paluwas sa kanilang barangay ang mga pampublikong sasakyan. Kaya si Estela, tinatiyaga na lang ang pagdadala ng mga gulay sa palengke.